Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy tungkol ito sa nangyaring balitaktakan between Senator Alan Peter Cayetano and Senator Kiko Pangilinan sa Senado. Okay, isa sa tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano kay Kiko Pangilinan is, alam mo ba ang stand ni Ronald Llamas sa gulo natin with China? Sabi ni Pangilinan, hindi ko alam. Ba't alam niya? Parehas silang mga dilawan eh. O ito, pakinggan mo, ganito ang sinasabi. So ngayon ko lang nalaman. Ito, mga mabahong lihim na naisiwalat. Grabe. Kung kita mo, kung akala mo sinong magaling, matapang itong Ronald Llamas, iba pala ang nangyari nung kapanahunan nila ni Pinoy. Ay, kakaya. So, Are you familiar with the stand of Secretary Llamas regarding the West Philippine Sea? I'm not familiar. Today, he is one of the most ardent voices, the most firm voice about confronting China. At yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, pag hindi mo kalabanin ng China, tinatawag ni Ronald Llamas na chinador o traidor o pro-China. So basically, ako, dahil ayokong i-confront ng China, gusto ko ng diplomacy, gusto ko makipagkaibigan, tinatawag niya na akong traidor, chinador. Ay, nako. O ito, pakinggan nyo itong isiniwalat ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nung Pinoy Aquino administration, itong si Llamas, political advisor ni Pinoy. Grabe pala. Ayaw niyang makipagkumprontahe sa China nung kapanahunan nila. At ito, nilapitan niya si Senator Alan Peter Cayetano, nagpapatulong. he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Yeah. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, iset up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwede. Okay, itong panahon ito, minority floor leader si Cayetano. Kaya member siya ng National Security Council. Naghahanap ng kakampi si Ronald Llamas in the person of Alan Peter Cayetano na para makumbinsi si Pangulong Pinoy na huwag i-file yung arbitral case sa Court of Arbitral. Grabe. Ngayon siya ang number 1 na anti-China. O, di lumabas yung katotohanan. Multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. Oh, yes. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time of President Pinoy. I was minority leader noon, so by virtue of that, I was in the National Security Council. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case, not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. May I ask, Mr. President, are you familiar with the stand of Secretary Llamas regarding the West Philippine Sea? I'm not familiar. Today, he is one of the most ardent voices, the most firm voice about confronting China. At yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, iset up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwedeng multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time
time of President Pinoy. I was minority leader noon, so by virtue of that, I was in the National Security Council. And Roland Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case, not to go and to have bilateral talks. So let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. May I ask, Mr. Oh, Mr. Professor, o ano ba yan? Mr. Ronald Llamas, pakisagot ko nito. Totoo ba na hindi ka sang-ayon sa stand ng Pangulong Aquino noon na iisampa yung kaso sa arbitral court? Totoo ba na ang ganda kung totoo itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ibig sabihin tama, agree ako sa stand noon ni Mr. Ronald Llamas na yung kultura kasi depende sa kultura ng ayaw ng China na mayroong ibang nakikialam. Dapat itong sigalot natin with China, dapat Pilipinas at China lang ang nag-uusap. Yan ang kultura. Itong nangyayari sa atin ngayon, Marcos Jr. administration, nandyan palagi ang Amerikano. Talagang ayaw ng China. Bakit itong mga neighboring countries natin? Vietnam, Malaysia, ano pa yung ibang countries na may territorial claim sa South China Sea o ano? Nag-uusap sila with China at business partner sila. Walang tensyon sa relasyon. Ang Vietnam nga, na noon namatayan na sila ng mga Vietnamese sellers dahil sa agawan sa teritoryo. Ngayon, nagtutulungan na, partners na in trade and everything, ang Vietnam at ang China, naayos na yung sigalot. Dahil sila lang nag-usap. Tayo may nakikialam na Amerikano, kaya tayo nagkakaproblema. So, pakisagot, Mr. Ronald Llamas. May nabasa lang akong post, comment ni Ronald Llamas. Hindi ko alam, sabi niya, na ako na palang pinag-usapan sa Senado. Natawa ako 10,000 times. Ganun lang. Sagutin mo yung issue. Totoo ba yung ibinulgar ni Senator Alan Peter Cayetano o hindi? Bakit tahimik? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Salamat Letan, yan nabang mo gobyerno. Takura say Oh, nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. Oh, so kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud oh. tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Yung balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sa panganag kay ga albot So si nanay mo na siyang yung balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? dako among pagpasalamat kay naapil ni aning hinabang nga sin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. Oh, so tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So na-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw niyang anak. So Na ako'y high school. so na siya high school. So asa imong bana nay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan kutsin na ilisdang gud ang among atop dili nang tuluan.
dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud mi. Busa ang among atop kun wala mi natagan ginabang di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.